Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang buksan ang isang pahina ng buhay na tiyak na yayanig sa inyong mga damdamin at mag-iiwan ng aral sa inyong isipan. Handa na ba kayo para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Sabi nila, ang katotohanan daw ang magpapalaya sa atin. Ngunit paano kung ang katotohanan yon ang siyang wawasak sa lahat ng pinangarap mo? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang lason na unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Ngayong araw, sabay-sabay nating buksan ang kwento ni Alab, isang babaeng kailangang pumili sa pagitan ng kanyang sariling kaligayahan at ng katotohanang dapat malaman ng mundo. Nakatitig si Alab Veridiano sa kanyang sarili sa malaking salamin ng dressing room. Napakaganda ng babaeng nakabalik sa kanya ng tingin, isang larawan ng perfection. Suot niya ang isang kulay gatas na gown na gawa ng pinakasikat na designer sa bansa, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mukha ay pinintahan upang magmukhang walang bahid ng dungis. Pero sa likod ng makapal na foundation at lipstick, nakikita ni Alab ang panginginig ng kanyang sariling mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, ngayon ay parang dalawang lawa ng nagbabadyang unos. Ang gabing ito ay dapat na maging pinakamasayang gabi ng buhay niya. Ito ang engagement party nila ni Dato Villarreal, ang lalaking hinahangaan ng lahat, ang bilyonaryong bayani ng bayan, at ang taong akala niya ay makakasama niya hanggang sa huling hininga. Ang buong bansa ay nanonood. Naka-livestream ang event sa Tinig ng Bayan Network, ang istasyong pinaglingkuran niya bilang isang matapang na news anchor sa loob ng 10 taon. Ngunit sa loob ng kanyang mamahaling lace na gloves, mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa isang maliit na USB drive. Ito ay singbigat ng isang hatol ng kamatayan. Nandoon ang lahat. Ang mga iligal na transaksyon sa pantalan, ang mga dokumento ng puslit na kargamento, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga nakaw na sandali ni Datu at ng babaeng ipinakilala nito bilang pinsan, sila Sona. Bumukas ang pinto. Hindi na kailangang lumingon ni Alab para malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na yabag ng sapatos, si Kalasag, si Kal. Ang cameraman na laging nasa likod niya sa bawat delikadong coverage, sa bawat bagyo at sa bawat kalsadang puno ng panganib. Nagkatitigan sila sa salamin. Walang imik si Kal. Ang kanyang balikat ay nakasukbit ang mabigat na video camera na tila bahagi na ng kanyang katawan. Nakita ni Alab ang malalim na pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Isang tahimik na tango lang ang ibinigay ni Kal. Isang pangako na anuman ang mangyari sa susunod na mga minuto, hindi siya aalis sa tabi nito. Huminga ng malalim si Alab, naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Isinilid niya ang U sa B. Tago at maliit na bulsa ng kanyang gown. Oras na para wakasan ang kasinungalingan. Lumabas si Alab sa backstage at sinalubong siya ng nakakabulag na liwanag ng mga spotlight. Ang grand ballroom ay puno ng mga elitista, matataas na opisyal at mga kasamahan sa media. Ang hiyawan at palakpakan ay tila dagundong ng kulog na nagpapanginig sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng entablado, naroon si Datu. Napakakisig nito sa kanyang itim na tuxedo. Ang buhok ay maayos na naka-gelback. Ang nangiti nito ay kayang magpaamo ng kahit sinong kaaway. Isang nangiting dati ay nagpapatibok sa puso ni Alab, pero ngayon ay nagdudulot na lamang ng hapdi at dumi sa kanyang pakiramdam. Lumapit si Datu at sinalubong siya. Hinawakan nito ang kanyang bewang, mahigpit, na tila ba pag-aari niya ito. "You look stunning, my love," bulong ni Datu sa kanyang tenga.
Ngunit sa likod ng malambing na boses na yon ay ang lamig ng bakal. Smile for the cameras, Alab. Huwag na huwag mong sisirain ang gabi ko. Ngumiti si Alab, isang ngiting kasing talas ng labaha. Hindi ko sisirain ang gabi mo, Datu. Gagawin ko itong gabi na hinding-hindi makakalimutan ng buong mundo. Umakyat sila sa stage sa ilalim ng makukulay na konfeti. Kinuha ni Datu ang mikropono at nagsimulang magsalita. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig, tungkol sa katapatan, at kung paano daw si Alab ang angkla ng kanyang buhay. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Alab. At bilang sorpresa, sabi ni Datu habang nakatingin sa malaking LED screen sa likuran, may inihanda akong maikling video ng aming kwento mula sa unang pagkakataon na nakita ko si Alab hanggang sa gabing ito. Namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang liwanag mula sa LED screen ang natira. Tumunog ang isang romantikong piano music. Lumabas ang mga litrato nilang dalawa na masaya. Mga litratong ngayon ay mukhang mga piraso ng basag na salamin sa paningin ni Alab. Alam niyang kanina pa na ibigay ni Cal ang USB sa control booth. Sa isang kasamahan nilang tapat sa katotohanan, biglang huminto ang musika. Isang matinis na static sound ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom na sinundan ng isang madilim at malabong video. Hindi ito ang kanilang bakasyon sa Paris. Ang video ay kuha sa isang madilim na sulok ng pantalan. Kitang-kita ang mukha ni Datu, walang bakas ng pagiging philanthropist. Kausap niya ang isang lalaking kilalang smuggler. "Huwag kayong mag-alala." Ang boses ni Datu ay malinaw na lumabas sa mga dambuhalang speakers. Hawak ko ang media sa leeg ko dahil kay Alab. Habang busy silang lahat sa panonood sa amin, malaya nating maipapasok ang mga kargamento. Si Alab, siya ang pinakamagandang takip na nakuha ko. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig sa buong ballroom. Napalitan ng romantikong atmosfera ng isang nakabibinging katahimikan bago sumabog ang mga bulungan. Nagbago ang eksena sa screen. Ngayon naman ay nasa loob sila ng isang marangyang kwarto. Si Datu at si Lasona. Ang babaeng tinatawag niyang pinsan ay nakapulupot sa kanyang leeg. "Kailan mo ba hihiwalayan ang news anchor na yan?" tanong ni Lasona sa video habang humahalakhak. "Pagkatapos ng eleksyon," sagot ni Datu, sabay halik sa leeg ng babae. "Kailangan ko lang ang pangalan niya para sa boto. Pagkatapos nun, itatapon ko rin siya na parang basurang balita." Doon na tuluyang sumabog ang kaguluhan. Ang mga reporters ay nagunahan sa pagkuha ng litrato. Ang mga flashes ay parang kidlat na tumatama sa mukha ni Datu. Ang dating makapangyarihang lalaki ay namutla. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Dahan-dahang lumingon si Datu kay Alab. Ang mukha nitong kanina ay puno ng pekeng pagmamahal, ngayon ay puno na ng purong puot. "Anong ginawa mo?" Nanggigigil niyang tanong. Hinawakan niya ang braso ni Alab nang napakahigpit, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa balat nito. "Sirak ka na ba? Winasak mo ang lahat." Hindi umiwas ng tingin si Alab. Sa gitna ng kaguluhang iyon, doon niya naramdaman ang tunay na kapayapaan. "Hindi ko winasak ang lahat, Datu. Ipinakita ko lang sa kanila kung anong uri ng halimaw ang nasa harap nila." "Patayin niyo ang video! Kunin niyo ang babaeng yan!" sigaw ni Datu sa kanyang mga security guards. Sa sobrang galit, itinaas ni Datu ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Alab sa harap ng libu-libong tao. Pumikit si Alab, hinihintay ang bagsik ng kamay ng lalaking minahal niya. Pero walang dumapos sa kanyang mukha. Pagmulat ng kanyang mga mata, isang malapad na likod ang nakaharang sa kanya. Si Kalasag. Binitawan ni Kal ang kanyang kamera at sinalag ang kamay ni Datu. Walang bakas ng takot ang cameraman habang nakatingin sa bilyonaryo. "Huwag mong susubukang saktan siya," mariing sabi ni Kal. "Bawat salita ay may bigat ng isang banta." "Sino ka para humarang sa akin? Isang hamak na tagahawak lang ng kamera," bulyaw ni Datu.
Kinuha ni Alab ang pagkakataon. Hinablot niya ang mikropono mula sa podium at humarap sa kaisa-isang kamera na alam niyang umaandar pa. Ang kamera ni Cal na nakaset sa auto-record. Mga kababayan, ang boses ni Alab ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ito ang balitang hindi ko kailanman inasahang ibabalita ko. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Ako si Alab Veridiano at hindi ako magpapagamit sa isang kriminal. Nagkagulo na sa stage. Ang mga security guards ni Datu ay nagsimula ng sumugod. Hinawakan ni Cal ang kamay ni Alab. Mahigpit, mainit at totoo. Alab, kailangan na nating tumakbo, bulong ni Cal. Ngunit bago pa sila makahakbang pababa ng entablado, bumukas ang mga pintuan ng ballroom at pumasok ang mga tauhan ng NBI. Kasabay nito, ang boses nila Sona ay umalingaw-ngaw mula sa likuran. Sumisigaw ng mga salitang magpapabago sa ikot ng mundo ni Alab. Akala mo ba panalo ka na, Alab? Sigaw nila Sona habang nakangisi sa gitna ng mga pulis. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa tatay mo at sa pamilya Villarreal. Natigilan si Alab. Ang kanyang puso na kanina lang ay puno ng tapang. Biglang nilamon ng isang malamig na kaba. Ano ang kinalaman ng pumanaw niyang ama sa mga krimen ni Datu? Mabilis ang tibok ng puso ko, kasing bilis ng mga shutter ng kamera na walang tigil sa pagre-record ng kaguluhang nasa harap ko. Hawak ko pa rin ang kamay ni Alab. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri, malamig, parang yelo, kahit na ang buong paligid ay nag-aapoy sa tensyon. Nakita ko ang pagpasok ng mga tauhan ng NBI. Sa wakas, ang hustisyang matagal naming binuo sa dilim ay heto na. Sumusugod sa maliwanag na ballroom. Pero hindi ako mapakali. Nakatitig ako kay Datu. Kahit na nakapantid ang kanyang mga kamay at pinalilibutan ng mga awtoridad, may ngisi pa rin sa kanyang mga labi. Isang ngising nagsasabing hindi pa siya talo. At ang sinabi nila Sona, ang tungkol sa tatay ni Alab. Nakita ko kung paano nito pinatay ang ningning sa mga mata ng babaeng mahal ko. Alab, huwag kang makinig sa kanya. Sinisira lang niya ang isip mo. Bulong ko sa kanya habang hinihila ko siya palayo sa stage. Hindi siya sumagot. Parang nawala siya sa sarili. Ang matapang na news anchor na kanina lang ay nagpabagsak sa isang imperyo. Ngayon ay mukhang isang batang naliligaw sa gitna ng bagyo. Paglabas namin ng hotel, akala ko ay tapos na. Akala ko ay makakahinga na kami. Pero lalong lumala ang gulo. Ang mga reporters na dati ay kasamahan namin, ngayon ay parang mga buwayang nag-aabang ng biktima. Ang mga camera lights ay nakatutok na kay Alab, hindi para humanga, kundi para sumuri. Alab, totoo ba ang sinabi nila Sona? Kasabwat ba ang tatay mo sa smuggling? Alab, ginamit mo ba ang posisyon mo para pagtakpan ang pamilya mo noon? Isa ka lang bang kabit na naghihiganti? Ang bawat tanong ay parang bala. Gusto kong manapak. Gusto kong sirain ang lahat ng lens na nakatutok sa kanya. Pero alam ko ang trabaho namin. Kapag pumatol ako, lalong malulunod si Alab. Sumunod na araw, sa loob ng opisina ng Tinig ng Bayan Network, mas lalong naging malupit ang realidad. Nakatayo ako sa labas ng boardroom, bit-bit ang aking camera bag. Rinig na rinig ko ang sigaw ng aming station manager. Winasak mo ang imahe ng network, Alab. Ang laki ng nawalang pera sa mga advertisers dahil sa ginawa mo. Ipinakita ko lang ang katotohanan, sir. Mahinahon, pero basag ang boses ni Alab. Hindi ba't yun ang tungkulin natin? Ang tungkulin natin ay magbalita, hindi maging balita. At ngayon, lumalabas na ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Inihagis ng manager ang isang tablet sa mesa. Nandun ang mukha nila Sona. Nakalib sa kabilang network. Umiiyak siya. May hawak na marriage contract. Ako ang legal na asawa ni Datu. Hikbi nila Sona sa harap ng milyon-milyong Pilipino. 10 taon kaming kasal sa ibang bansa.
Pilit kaming pinaghihiwalay ni Alab. Ginamit niya ang kapangyarihan niya sa media para takutin kami. Baliw siya sa selos. Kaya niya ginawa ang expose na yun para sirain si Datu dahil ayaw siyang pakasalan. Napahawak ako sa pinto. Napakagaling. Sa isang iglap, binaligtad nila ang kwento. Ang biktima ay naging salarin. Ang bayani ay naging kabit na desperada. Bumukas ang pinto at lumabas si Alab. Hawak niya ang isang envelope. Ang kanyang suspension order. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon na magkasama kami sa trabaho, ngayon ko lang siyang nakitang ganito kaguho. Tawag niya sa akin, napakahina. Nandito ako, Alab. Huwag kang mag-alala. Alam nating hindi totoo yon. Sabi ko, sinusubukang maging matatag para sa kanya. Pero ang buong mundo, naniniwala sa kanila. Turo niya sa TV, sa lobby, kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang marriage contract ni Datu at Lasona. Nang lumabas kami ng building ng TBN, mas malala ang sumalubong sa amin. Hindi lang reporters, kundi pati mga protesters na binayaran marahil ni Datu. May mga bitbit silang placard. Alab Viridiano, mapangapi ng legal na asawa. Fake news queen. Ayan na siya. Ang mga agaw. Sigaw ng isang babae sa unahan. Biglang may lumipad na itlog. Tumama ito sa balikat ni Alab. Dumiit ang malapot na dilaw sa kanyang mamahaling blazer. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Ang mga tao ay nagsimulang sumugod. Hinihila ang kanyang buhok. Tinutulak siya. Umalis kayo. Tabi. Sigaw ko. Ginamit ko ang katawan ko bilang kalasag niya. Naramdaman ko ang mga kurot at hampas na para dapat sa kanya. Nanginginig si Alab. Nakayakap lang siya sa bewang ko habang sinusubukan naming makarating sa parking lot. Ang bawat flash ng camera ay tila nanunuya. Ang mga taong dati ay humihingi ng autograph sa kanya. Ngayon ay dinuduraan ng kanyang dinaanan. Nakarating kami sa motor ko. Isinuot ko sa kanya ang helmet para maitago ang mukha niya. Yakap ka sa akin ng mahigpit, Alab. Huwag kang bibitaw. Pinaharurot ko ang motor palayo sa dagat ng mga taong uhaw sa iskandalo. Ramdam ko ang paghigpit ng yakap niya sa likod ko at ang pagkabasa ng jacket ko dahil sa kanyang mga luha. Ang reyna ng balita ay wala ng korona, wala ng trono. Dinala ko siya sa isang maliit na apartment na pag-aari ng kaibigan ko, malayo sa lungsod. Hindi namin pwedeng puntahan ang kondo niya, tiyak na nandoon ang mga tauhan ni Datu. Pagpasok namin, halos bumagsak siya sa sofa. Kumuha ako ng basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang dumi ng itlog sa kanyang buhok. Wala siyang kibo. Nakatitig lang siya sa kawalan. Alab, kailangan nating lumaban. May kopya pa tayo ng mga dokumento. Sabi ko habang nililinis ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Kal, paano kung totoo ang sinabi ni Lasona tungkol sa tatay ko? Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay ko, namatay siya sa isang aksidente sa Pantalan nung bata pa ako. Ang sabi nila, dahil daw sa kapabayaan niya bilang supervisor. Pero, si Datu ang may-ari ng kumpanyang yon. Paano kung hindi aksidente yon? Paano kung ginamit nila ang tatay ko at pagkatapos ay pinapatay? Natigilan ako. Kung totoo yon, hindi lang ito tungkol sa smuggling. Ito ay tungkol sa isang matagal ng krimen na pilit ibinabaon sa limot. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Pagbukas ko, isang video file ang nandoon. Pinindot ko ang play. Ang camera ay nakatago. Kuha sa loob ng isang madilim na sasakyan. Boses ni Lasona ang naririnig. Hayaan niyo lang ang mga tao na batuhin siya. Kapag durog na ang dangal niya, mas madali na siyang iligpit. At siguraduhin niyo na ang susunod na itlog na tatama sa kanya ay may kasama ng tingga. Nabitawan ko ang cellphone. Hindi lang dangal ni Alab ang gustong kunin ni Datu. Gusto nila ang buhay niya. Alab,
Hindi tayo pwedeng manatili dito. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng takot na pilit kong itinatago. Kailangan nating umalis ng Maynila. Ngayon din. Saan tayo pupunta, Kal? Wala na akong matatatakbuhan. Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Sa isla ng Gunita, sa amin, walang makakahanap sa iyo doon. Doon, protektado ka. Bakit mo ito ginagawa, Kal? Pwede ka namang manatili sa network. Pwede kang lumayo sa gulo ko. Ngumiti ako ng bahagya, kahit na kumikirot ang puso ko. Dahil sa 10 taon na tinitignan kita sa lens ng kamera ko, Alab, hindi lang ang balita ang nakita ko. Nakita kita, at hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isang liwanag sa buhay ko. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang pagpreno ng ilang sasakyan sa labas ng apartment. Ang tunog ng mga pintuang bumubukas at ang mga yabag ng sapatos na papalapit. Natagpuan na nila kami. Ang bawat kalabog sa pinto ay tila isang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Nakikita ko ang pagbabago sa mukha ni Kal. Ang dati kalmado at mapagbiro niyang mga mata ay napalitan ng talim at bilis ng kilos. Alab, sa likod. Huwag kang lalayo sa akin. Sigaw niya habang itinutulak ang mabigat na aparador sa tapat ng pinto. Nanginginig ang aking mga kamay. Ako, si Alab Veridiano, ang babaeng hinarap ang mga pinakamababagsik na bagyo at mga tiwaling opisyal ng walang kaba, ngayon ay nagtatago sa isang madilim na sulok, takot sa sariling anino. Crack! Bumigay ang salamin ng bintana. Isang itim na laryo ang pumasok, kasunod ang isang bote na may apoy, isang Molotov cocktail. Takbo. Hila sa akin ni Kal, bago pa man sumabog ang apoy sa gitna ng sala. Hindi ko na naramdaman ng init, tanging ang lamig ng takot ang namamayani sa akin. Habang hinihila ako ni Kal palabas sa bintana, patungo sa fire escape, narinig ko ang mga boses sa labas. Hanapin niyo ang babaeng yan. Huwag niyong hahayaang makatakas. Mabilis kaming bumaba sa bakal na hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay tila mabigat na parang semento. Sa ibaba, naghihintay ang motor ni Kal. Hindi na siya nag-atubili. Pinaharurot niya ito sa makitid na eskinita habang naririnig namin ang sirena ng mga pulis at ang sigawan ng mga tauhan ni Dato sa likuran. Huminto kami sa isang maliit at madilim na gasolinahan sa labas ng lungsod. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng neon, kinuha ko ang aking cellphone. Gusto kong makita ang balita. Gusto kong malaman kung may natitira pa bang kakampi sa akin. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang bangungot. Ang headline ng bawat tabloid at news site, Alab Veridiano, ang mapagpanggap na reyna. May mga litrato kami ni Datu, ngunit sa tabi nito ay ang marriage contract nila Sona. Ang petsa, 10 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, noong nakilala ko si Datu, noong sinabi niyang ako lang ang mahal niya, siya ay kasal na. Ako ang iba. Ako ang kabit. Ako ang babaeng nanggulo sa isang tahimik na pamilya. Hindi ito totoo. Bulong ko, habang tumutulo ang luha ko sa screen ng phone. Kal, hindi ko alam. Sumumpa siya sa akin na wala siyang ibang asawa. Lumapit sa akin si Kal. Kinuha niya ang phone sa kamay ko at pinatay ito. Alab, alam ko. Alam ng lahat ng nakakakilala sa'yo na biktima ka rin dito. Pinlano nila ito. Ginawa nilang sandata ang batas para hiyain ka. Wala na akong mukhang maihaharap, Kal. Ang tatay ko. Kung totoo ang sinasabi nila na smuggler din siya, ibig sabihin, buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Napaupo ako sa tabi ng motor, niyakap ang aking mga tuhod. Siguro ay deserve ko ito. Siguro ay pinarurusahan ako ng langit dahil sa sobrang yabang ko. Lumuhod si Kal sa tapat ko. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay laging may hawak na mikropono, ngayon ay wala ng lakas. Makinig ka sa akin, Alab. Hindi ka nag-iisa.
Ang katotohanan ay parang ginto. Kahit ibaon mo sa putik, ginto pa rin yan paghukay mo. Hahanapin natin ang katotohanan tungkol sa tatay mo. Pero sa ngayon, kailangan mong mabuhay. Tumingin ako sa kanya. Bakit, Kal? Bakit mo itinataya ang buhay mo para sa akin? Wala na akong maibabalik sa'yo. Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. Wala na akong dangal. Ngumiti siya ng malungkot. At sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi napapansin dahil sa sobrang busy ko sa aking career. Pagmamahal. Isang pagmamahal na tahimik, walang hinihintay na kapalit at handang masaktan. Dahil bago ka pa naging Alab Veridiano ng TV, ikaw si Alab, na nakilala ko sa ulan nung mga trainee pa lang tayo. Ang babaeng nagbigay sa akin ng payong kahit siya mismo ay basang-basa na. Hindi kita iiwan, Alab. Kalasag mo ako. 'Di ba? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Humihikbi sa kanyang balikat. Siya na lang ang natitira sa akin. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Cal. Isang notification mula sa isang security app na nakakabit sa kanyang apartment. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa screen, nakita namin ang live feed ng apartment na kakagaling lang namin. Pinasok ito ng mga lalaking nakamaskara. Hindi lang sila ng gulo. Nagbuhos sila ng gasolina sa bawat sulok. Alab, tignan mo. Sa screen, nakita namin sila Sona. Pumasok siya sa loob ng nasusunog na apartment, hawak ang isang litrato ko. Pinanood niya itong lamunin ng apoy habang nakangiti sa kamera. Tila ba alam niyang nanonood kami. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang naganap. Nawala ang signal. Wala na tayong babalikan, Alab. Sabi ni Cal. Ang boses niya ay puno ng pait. Kung hindi tayo nakaalis doon sa loob ng 5 minuto, abo na rin tayo ngayon. Nanginginig ako hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Gusto nila akong burahin, Cal. Hindi lang ang pangalan ko, kundi ang pagkatao ko. Hindi nila magagawa yon hanggat kasama mo ako. Halika na. Malapit na ang unang biyahe ng barko patungo sa isla ng Gunita. Doon tayo magsisimulang muli. Sumakay muli kami sa motor. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa pantalan, nilingon ko ang huling sulyap sa maliwanag na skyline ng Maynila. Ang lungsod na nagbigay sa akin ng lahat at ang lungsod na kumuha rin ng lahat sa akin sa loob ng isang gabi. Ngunit sa gitna ng dilim ng dagat na aming tatawirin, may isang maliit na kislap ng pag-asa sa loob ko. Dahil sa tabi ko, may isang lalaking handang maging kalasag ko sa gitna ng anumang bagyo. Habang humahati ang barko sa madilim na tubig ng dagat, pinapanood ko ang mahimbing na pagkakaidlip ni Alab sa aking balikat. Mukhang pagod na pagod ang kanyang katawan, pero ang kanyang isipan ay tiyak na mas pagod pa. Sa ilalim ng malabong ilaw ng barko, bakas pa rin ang tuyong mantsa ng itlog sa dulo ng kanyang buhok at ang bahagyang pamamaga ng kanyang mga mata. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng nawala sa kanya, ang kanyang dangal, ang kanyang trabaho, at ang kanyang tiwala sa mundo. Hinubad ko ang aking jacket at dahan-dahang ikinubli sa kanyang katawan. Hindi ko magawang alisin ang tingin sa kanya. Sa loob ng 10 taon, laging sa pamamagitan ng lens ng kamera ko, siya tinitignan. Nakita ko siya sa pinakamataas na rurok ng kanyang tagumpay. At ngayon, narito siya, basag at sugatan. Ngunit sa aking mga mata, siya pa rin ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Nang sumikat ang araw, bumungad sa amin ang isla ng Gunita. Ang hangin dito ay hindi amoy usok at semento. Amoy dagat ito, amoy luntian, at amoy katahimikan. Malayo ito sa ingay ng Maynila. Malayo sa mga flash ng kamera na tila mga buwayang nag-aabang ng laman. Gising na, Alab. Narito na tayo. Bulong ko sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata at sandali siyang nalito kung nasaan siya. Pero nang makita niya ang asul na dagat at ang mga luntiang bundok, unti-unting lumambot ang kanyang mukha.
Ang ganda rito. Ito ang aking tahanan, sagot ko, habang inaalalayan siyang bumaba ng barko. Naglakad kami patungo sa aming munting baryo. Sinalubong kami ng aking mga magulang na sina Tatay Agusan at Nanay Ginhawa. Ang aking ama ay isang mangingisda na ang balat ay tila ukit ng panahon, habang ang aking ina ay ang definisyon ng salitang ginhawa. Laging may ngiti at laging may handang pagkain. Hindi sila nagtanong. Alam kong nakita nila ang balita sa lumang TV sa kanto, pero hindi nila hinusgahan ang babaeng kasama ko. Halika ka na, iha. Maupo ka. Siguradong gutom ka sa biyahe, sabi ni Nanay Ginhawa habang inaakay si Alab sa loob ng aming bahay na gawa sa kawayan at nipa. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Alab. Siguro ay nasanay siya sa mga taong laging may itinatagong agenda. Dito sa amin ang pagkain ay pagkain at ang bisita ay pamilya. Lumipas ang mga araw na tila ba huminto ang oras. Tinuruan ko si Alab ng mga simpleng bagay na hindi niya nagagawa sa lungsod. Tinuruan ko siyang mag-igib ng tubig sa balon, kung paano magluto gamit ang panggatong, at kung paano makinig sa bulong ng hangin sa gabi. Sa simula, halatang hirap siya. Muntik na niyang masunog ang nilulutong kanin at madalas siyang matisod sa mga ugat ng puno. Pero sa bawat pagkakamali niya, isang malutong na tawa ang kumakawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na matagal ko nang hindi naririnig. Isang hapon, habang nakaupo kami sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, dinala ko ang aking lumang album. Ito ang mga litratong kinuha ko sa loob ng maraming taon. Ano yan? Tanong niya habang hinahawi ang buhok na tinatangay ng hangin. Ito ang aking mga alaala, sagot ko. Iniabot ko sa kanya ang album. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang unang larawan. Litrato niya iyon nung unang taon niya bilang trainee reporter. Nakasuot siya ng kapote, basang-basa sa ulan, pero nakangiti habang may hawak na notepad. Sa mga susunod na pahina, nandoon ang lahat. Ang kanyang mga candid na tawa sa likod ng kamera, ang kanyang pag-iyak ng mamatay, ang isang biktima ng krimen na ininterview niya, at ang kanyang mga seryosong mukha habang nag-aaral ng script. Bakit? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Bakit puno ang album mo ng mga litrato ko? Halos wala kang litrato ng sarili mo. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang tunog ng mga alon na punan ang katahimikan. Sabi ko sa iyo noon, Alab, hindi kita kinukunan dahil ikaw ang bida sa TV. Kinukunan kita dahil ikaw ang buhay ko. Sa bawat click ng camera ko, tinitiyak ko na hindi mawawala ang mga sandaling nakikita ko ang tunay na ikaw. Hindi ang news anchor, kundi ang babaeng may busilak na puso. Natahimik siya. Hinawakan niya ang isang litrato kung saan nakatingin siya sa malayo, mukhang pagod, pero payapa. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay wala akong kakampi. Akala ko ay kailangan kong maging matigas para hindi ako lamunin ng industriya. Bulong niya. Pero nandoon ka lang pala sa likod ng kamera. Pinoprotektahan ako. Lagi akong nandoon, Alab, at lagi akong mananatili rito. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ito ang hawak ng isang taong nangangailangan ng tulong, kundi hawak ng isang taong nagtitiwala. Ang mga kalyo sa aking kamay ay dumampi sa kanyang malambot na balat, at naramdaman ko ang isang kuryente ng pag-asa na gumapang sa aking buong katawan. Nang gabing iyon, matapos ang aming hapunan, inihatid ko siya sa silid na inihanda ni Nanay Ginhawa. Bago ako lumabas, tinawag niya ako. Kal, salamat. Para saan? Para sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako, na hindi ako ang sinasabi ng balita, na hindi ako ang kabit o ang mang-aagaw, na ako lang si Alab. Ngumiti ako at dahan-dahang isinara ang pinto. Matulog ka ng mahimbing, Alab, dito sa isla ng Gunita.
Tanging ang mga magagandang alaala lang ang may karapatang manatili. Naglakad ako patungo sa balkonahe ng aming bahay, nakatingin sa malayo kung saan humahalik ang dagat sa langit. Alam kong hindi magtatagal ang katahimikang ito. Alam kong hahanapin kami ni Datu at alam ko ang banta nila Sona tungkol sa tatay ni Alab. Pero sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin, sapat na sa akin na alam kong ligtas siya at muling natututong ngumiti. Wala nang takot sa aking puso dahil habang hawak ko ang aking kamera at habang nasa tabi ko si Alab, handa akong harapin ang anumang unos na darating. Hindi lang ako basta cameraman ngayon. Ako ang kanyang kalasag at gagawin ko ang lahat upang ang kanyang liwanag ay hindi na muling mamatay. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Bukas, panibagong araw ng pakikipaglaban. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang payapang paghinga ng babaeng mahal ko sa kabilang silid. Nagising ako sa huni ng mga ibon at sa banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang. Wala ang ingay ng mga busina ng sasakyan. Wala ang nakakarinding tunog ng mga notification sa cellphone. Sa loob ng ilang araw dito sa isla ng Gunita, tila unti-unting nabubura ang makapal na dumi na iniwan ng lungsod sa aking pagkatao. Lumabas ako ng silid at nakita ko si Nanay Ginhawa na nagwawalis sa bakuran. Napansin ko rin ang isang basket ng mga sariwang isda sa hapagkainan. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino ang nagdala niyon. Nasa dalampasigan si Cal, iha. Tinutulungan ng tatay niya sa mga lambat. Nakangiting sabi ni Nanay Ginhawa nang makita ako. Naglakad ako patungo sa dagat. Ang buhangin ay mainit sa aking mga paa. Isang pakiramdam na nakaka-relax. Nakita ko si Cal sa malayo. Nakasuot lang siya ng kupas na sando at short. Malayo sa ayos niya noong nasa Maynila kami. Kitang-kita ang paggalaw ng mga kalamnan sa kanyang braso habang hinihila ang mabigat na lambat. May kung anong kaba ang gumuhit sa dibdib ko. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Nang mapansin niya ako, kumaway siya at ngumiti. Yung nganam ngiti na abot hanggang sa mga mata. Gusto mo bang sumama sa tuktok ng burol? Mas maganda ang tanawin doon habang hindi pa masyadong mataas ang araw. Pag-aya niya sa akin nang makalapit siya. Tumango ako. Habang naglalakad kami paakyat, nanatiling tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan namin. Nang makarating kami sa itaas, halos maputol ang hininga ko sa ganda. Kitang-kita ang buong isla, ang kulay asul na tubig na tila kristal, at ang malawak na langit. Cal, panimula ko habang nakatingin sa malayo. Yung album na ipinakita mo sa akin kagabi, hindi ako makatulog dahil doon. Huminto siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi sa ganoon. Nagulat lang ako. Sa loob ng 10 taon na magkasama tayo sa trabaho, akala ko ay isa lang akong subject para sa lens mo. Akala ko ay trabaho lang ang lahat para sa'yo. Pero yung mga litratong yon, puno ng emosyon, puno ng pag-iingat. Huminga ng malalim si Cal at tumingin din sa dagat. Alab, sa industriya natin, lahat ay nagmamadali. Lahat ay gustong makuha ang pinaka-scoop, ang pinakasikat na anggulo. Pero noong unang araw pa lang na makita kita, alam ko nang iba ka. May apoy ka na hindi para sa pansariling sikat, kundi para sa katarungan. Paano ko hindi iingatan ng ganoong klaseng liwanag? Humarap ako sa kanya. Malapit na malapit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Noong mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako. Noong mga panahong niloloko na pala ako ni Datu sa harap ng maraming tao, bakit nanatili kang tahimik sa likod ng kamera? Dahil sino lang ba ako, Alab? Bahagyang pumait ang boses niya. Isang cameraman lang ako. Ikaw ang reyna ng balita. Si Datu, bilyonaryo siya. Akala ko, mas masaya ka sa kanya. Akala ko,
Sapat na ang mabantayan kita mula sa malayo at masiguradong walang mangyayaring masama sa'yo habang nasa ere ka. Hindi ko gustong maging sagabal sa tagumpay mo. Naramdaman ko ang panunubig ng aking mga mata. Ang tagumpay na sinasabi mo ay isang malaking bulakal. Pumutok na ito at heto ako ngayon. Basag. Pero ikaw, kahit wala na akong korona, narito ka pa rin. Dahan-dahang itinaas ni Cal ang kanyang kamay. Nag-atubili siya sa simula, pero kalaunan ay hinaplos niya ang aking pisngi. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, pero ito ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa buong buhay ko. Mas totoo ito kaysa sa anumang mamahaling regalo na ibinigay sa akin ni Datu. Alab, hindi kita iniwan dahil sa korona mo. At hinding-hindi kita iiwan lalo na ngayong wala na ito. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. At kung papayagan mo ako, gusto kong ako naman ang maging dahilan ng mga susunod mong ngiti. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Rinig na rinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang musikang mas masarap pakinggan kaysa sa anumang balita. Sa sandaling iyon, parang ang bulong ng dagat ay nagsasabing ligtas na ako. Na sa wakas, nahanap ko na ang tunay na tahanan. Nagpasya kaming bumaba upang pumunta sa maliit na palengke sa kabayanan. Gusto kong bumili ng ilang sangkap para ipagluto ang pamilya ni Cal. Suot ko ang isang malapad na sombrero at malaking salamin para hindi makilala. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga tindera ng isda at gulay, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Ang pagiging ordinaryo ay isang lokserya na ngayon ko lang natikman. Tikman mo ito, Alab. Pinakamasarap na kakanin dito sa amin. Sabi ni Cal habang inaabutan ako ng mainit na suman. Tumawa ako ng bahagya habang may bahid ng asukal sa aking labi. Pinunasan yun ni Cal gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, wala ang ingay ng mundo. Tanging kaming dalawa lang. Pero ang sandaling iyon ay biglang nabulabog. Mula sa gilid ng isang tindahan ng souvenir, napansin ko ang isang lalaking may hawak na cellphone. Hindi siya taga-isla, halata sa kanyang pananamit. Nakatutok ang kamera niya sa amin. Nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis niyang ibinaba ang kanyang phone at nagkunwaring tumitingin sa mga t-shirt. Kinabahan ako. Ang kaba na matagal ko nang nararamdaman sa tuwing may panganib. Cal, may nakatingin sa atin. Bulong ko, habang hinihila ang laylayan ng kanyang sando. Tumingin si Cal sa direksyong itinuro ko, pero wala na ang lalaki. Naglaho na ito sa dami ng tao. Baka turista lang, Alab. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo rito. Pagpapakalma niya sa akin. Pinilit kong ngumiti. Pero ang lamig na gumapang sa aking likuran ay hindi nawala. Alam ko ang tingin ng isang taong nakatuklas ng isang scoop. Alam ko ang tingin ng isang taong handang ibenta ang katahimikan ng iba para sa pera. Habang pabalik kami sa bahay ni Cal, hindi ko mapigilang lumingon sa likuran. Ang isla ng Gunita na kanina lang ay tila paraiso, ngayon ay parang isang magandang hawla na unti-unting napapalibutan ng mga anino. Cal, sabi ko nang makarating kami sa tapat ng kanilang bakuran, kahit anong mangyari, huwag mo akong bibitawan ha? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako ng malalim. Hinding-hindi, Alab, kahit ang buong mundo pa ang dumating, ako ang magiging pader mo. Pumasok kami sa loob, pero sa aking isipan, nakikita ko na ang mukha ni Datu at ang mapanuyang ng ngiti nila Sona. Ang katahimikan ay pansamantala lang pala. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Nag-iipon lang ito ng lakas sa labas ng aming munting paraiso. Habang ang gabi sa isla ng Gunita ay puno ng katahimikan at awit ng mga kuliglig, kabaligtaran naman ang ingay at baho ng lungsod ng Bighani. Sa loob ng isang marangyang penthouse na nakatitig sa buong syudad, basag ang salamin na hawak ni Datu Villarreal. Ang kanyang mukha na dati ay makinis
at laging nakangiti para sa publiko, ngayon ay balot ng puot at pagod. Walang kwenta paanong nakatakas ang isang babae at isang hamak na cameraman sa gitna ng Maynila. Sigaw ni Datu bago inihagis ang baso sa pader. Mula sa anino ng silid, lumabas si Lasona. Nakasuot siya ng pulang seda, may hawak na sigarilyo, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, tanging katusuhan. Hindi siya ang asawang nagdadalamhati na ipinapakita niya sa mga interview. Siya ang utak sa likod ng bawat barya na kinita ni Datu sa madilim na paraan. Huminahon ka, Datu. Masisira ang poise mo, sabi ni Lasona habang hinihipan ng usok sa hangin. Ang problema mo ay hindi ang pagtakas nila. Ang problema mo ay ang mga dokumentong hawak ni Alab. Kapag naibigay niya yon sa mga tamang tao, hindi lang ang karir mo ang tapos. Pareho tayong mabubulok sa kulungan. Humarap si Datu sa kakanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong diktahan, Lasona. Kung hindi dahil sa katangahan mo na magpakita sa video na, yun, sana ay nalinis ko na ang pangalan ko. Tumawa ng mapait si Lasona. Katangahan? O baka naman nakalimutan mo na ang usapan natin 10 taon na ang nakalilipas? Ginawa kitang Datu. Binigyan kita ng kapangyarihan. Ang kasunduan natin ay simple. Gagamitin natin ang pangalan ni Alab bilang panakip butas dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng bayan. Pero mukhang naging totoo ang pagtingin mo sa kanya, kaya ka lumambot. Hindi ako lumambot, bulyaw ni Datu. Ginamit ko lang siya. Pero ngayon, kailangan na siyang burahin. Pati na ang cameraman na yun. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Lasona. Isang mensahe mula sa isang informant. Binuksan niya ito at lumabas ang isang malabong litrato, isang babaeng nakasombrero at isang lalaking may dalang isda sa isang palengke. Bingo! Nakangising sabi ni Lasona. Naroon sila sa isla ng Gunita, ang probinsya ni Kalasag Magbanua. Ang lakas din ng loob nila na magtago sa isang lugar na madaling makorner. Kinuha ni Datu ang kanyang telepono at may tinawagan. Ilang sandali pa, pumasok sa penthouse ang isang lalaki. Maiksi ang buhok, may malalim na pilat sa pisngi, at ang mga mata ay tila sa isang patay na hayop. Walang emosyon. Ito si Bagsik, ang pinakamalupit na tauhan na ginagamit nila para sa mga trabahong marumi. Bagsik, tawag ni Datu. Alam mo na ang gagawin mo. Pumunta ka sa isla ng Gunita. Hanapin mo sila. Gusto niyo bang dalhin ko sila dito? Tanong ni Bagsik sa isang paos na boses. Umiling si Lasona habang tinitignan ang kanyang mga kuko. Huwag na. Masyadong maingay ang biyahe. Gawin mong aksidente. Isang malagim na aksidente sa dagat o sa gubat. Siguraduhin mong walang matitirang kahit anong piraso ng ebidensya. At Bagsik, unahin mo ang cameraman. Gusto kong makita ni Alab ang unti-unting pagkawala ng tanging kakampi niya bago siya sumunod. Tumango si Bagsik at dahan-dahang lumabas ng silid nang walang ingay. Naiwan sina Datu at Lasona sa loob ng penthouse. Nagkatitigan silang dalawa, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang mga kasabwat na nakatali sa isa't isa dahil sa takot at kasakiman. Walang puwang ang pag-ibig sa pagitan nila. Ang mayroon lang ay ang pangangailangang manatili sa itaas, kahit gaano pa karaming dugo ang kailangang dumanak. Kapag natapos ito, bulong ni Datu habang nakatingin muli sa skyline ng bighani, sisiguraduhin kong walang makakaalala na may isang Alab Veridiano na nagtangkang kalabanin ako. Huwag kang mag-alala, Datu. Sagot ni Lasona habang nilalagyan muli ng alak ang baso ni Datu. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nananalo. At tayo? Tayo ang laging nananalo. Sa labas, nagsimulang kumidlat, isang senyales ng paparating na bagyo. Habang ang Maynila ay abala sa sarili nitong gulo,
Isang anino na ang papunta sa tahimik na paraiso ni Alab at Kal. Ang kamay ng kamatayan ay nakahanda ng humaplos sa isla ng gunita. Nakaalis na ang bangka ni Bagsik mula sa pantalan. Dala ang utos na wawakasan ang lahat ng pangarap ni Alab. Sa penthouse, isang malamig na katahimikan ang namayani. Ang katahimikan bago ang madugong pagtatapos. Maaga pa lang ay ramdam ko na ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito ang karaniwang init ng araw sa isla ng gunita. May kung anong bulong ang aking instinct na nagsasabing hindi na kami ligtas. Habang nililinis ko ang lumang owner-type jeep ni Tatay Agusan sa ilalim ng puno ng mangga, napansin ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. May tulo ng langis sa lupa, pero hindi lang basta langis. May bakas ng pagkakagupit sa brake line na ng sasakyan. Malinis ang hiwa. Sinadya. Kal, handa ka na ba? Gusto ko sanang kumuha ng ilang gamot para kay Nanay Ginhawa sa bayan. Tawag ni Alab mula sa hagdanan ng aming bahay. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong na shorts, pero kahit gaano siya kasimple, nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kakahuyan sa gilid ng aming bakuran ay tila may mga matang nagmamasid. Kung mananatili kami rito, idadamay namin sina tatay at nanay. Kailangan naming umalis, pero hindi sa paraang inaasahan ng mga kalaban. Alab sakay. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pinunasan ko ang aking kamay na puno ng grasa. May problema ba, Kal? Tanong niya. Baka sangka ba sa kanyang boses? Huwag kang magtanong. Sumakay ka lang. Ngayon din. Pinaandar ko ang makina. Umungol ito ng malakas. Alam kong wala kaming preno, pero kailangan naming lumayo sa bahay. Habang binabaybay namin ang kalsada pababa ng burol, napansin ko sa side mirror ang isang itim na SUV na nakabuntot sa amin. Hindi ito taga-isla. Kal, sino sila? Sigaw ni Alab habang humahawak ng mahigpit sa barandilya ng jeep. Ang mga anino ni Datu, sagot ko habang pinipiga ang manibela. Nagsimulang bumilis ang takbo ng jeep dahil sa tarik ng daan. Tinapakan ko ang preno. Pero gaya ng inaasahan ko, lumubog lang ito sa sahig ng walang epekto. Alab, kapit ng mahigpit. Walang preno ang sasakyan. Ano? Narinig ko ang takot sa boses niya, pero sa kabila noon, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw. Humawak lang siya sa akin. Ang kalsada sa isla ng Gunita ay makitid at mabatuhan. Sa gilid nito ay ang matarik na bangin na humahantong sa dagat. Ang itim na SUV ay nagsimula na kaming banggain mula sa likod. Bang! Yumanig ang buong jeep. Gusto nila tayong ihulog sa bangin. Sigaw ko. Wala akong ibang pagpipilian. Kung hahayaan kong mangyari ito, pareho kaming mamatay. Nakita ko ang isang makapal na bahagi ng kagubatan sa unahan. Malayo sa bangin, pero puno ng matatalas na bato at puno. Mas mabuti nang bumangga sa puno kaysa mahulog sa dagat. Alab, yumuko ka, yakapin mo ang bag mo, protektahan mo ang ulo mo. Sigaw ko. Sa huling sandali bago kami tumama, binitawan ko ang manibela at binalot ko ang aking katawan sa kanya. Ginamit ko ang aking likod at mga braso bilang pananggalang. Kalasag. Iyan ang pangalan ko at iyan ang gagawin ko hanggang sa huling hininga ko. Isang nakakabinging tunog ng nagkakalasog na bakal at nababali na sanga ang narinig. Naramdaman ko ang paghampas ng aking katawan sa kung anong matitigas na bagay. Dumilim ang paligid. Nang magkamalay ako, amoy usok at basang lupa ang paligid. Nagsisimula na ring pumatak ang ulan. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang aking kanang balikat na tila nahiwalay sa kinalalagyan nito. Pero ang tanging nasa isip ko ay si Alab. Alab, Alab, gising! Tawag ko. Pilit na inaalis ang mga sanga na nakadagan sa amin. Dahan-dahan siyang gumalaw. May galos siya sa noo, pero mukhang ligtas siya.
Kal, Kal, ayos ka lang ba? Duguan ka? Huwag mo akong alalahanin. Kailangan nating umalis dito bago tayo mahanap ng mga taong nasa SUV. Sabi ko habang pilit na tumatayo. Inalalayan niya ako. Pumasok kami ng mas malalim sa gubat, malayo sa kalsada. Nakarating kami sa isang maliit na kuweba sa paanan ng bundok. Isang lugar na pinagtataguan ko noong bata pa ako. Doon, pansamantala kaming sumilong mula sa lumalakas na ulan. Naupo ako sa malamig na sahig ng kuweba, hinihingal. Nakita ni Alab ang sugat sa aking balikat, isang malalim na hiwa mula sa pagkakaipit sa bakal ng jeep. Kal, kailangan nating linisin ito, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa pag-aalala. Pinunit niya ang dulo ng kanyang blusa at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa aking balat. Napadaing ako sa sakit, pero hindi ko iniwas ang aking tingin sa kanya. Sa gitna ng dilim ng kuweba at tunog ng ulan sa labas, tila kaming dalawa lang ang natira sa mundo. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya ng mahina habang binubuhol ang tela sa aking sugat. Bakit ginamit mo ang katawan mo para protektahan ako? Pwede ka namang tumalon bago tumama ang sasakyan. Dahil iyan ang trabaho ko, Alab. Sagot ko. Pilit nang ngumingiti sa kabila ng hapdi. Hindi lang bilang cameraman mo, kundi bilang lalaking nagmamahal sa'yo. Sabi ko sa'yo, ako ang kalasag mo. Tumingin siya sa akin ng malalim. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking labi. At doon, sa gitna ng panganib at takot, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at pag-ibig na matagal na naming itinago. Sa sandaling iyon, nawala ang sakit ng aking mga sugat. Ang tanging naramdaman ko ay ang katotohanang buhay kami at magkasama kaming lalaban. Huwag kang mamatay, Kal. Bulong niya sa aking mga labi pagkatapos ng halik. Kailangan kita. Hindi ko kayang tapusin ito nang wala ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi ako aalis, Alab. Sabay nating itatama ang lahat. Nakatulog si Alab sa aking bisig dahil sa pagod. Pero habang nakatingin ako sa labas ng kuweba, nakita ko ang mga sinag ng flashlight sa malayo. Hinahanap pa rin nila kami. Alam ko, bukas ay panibagong pakikipagsapalaran na naman at maaaring mas maging madugo pa ito. Pero ngayon, sapat na sa akin na alam kong mahal niya rin ako. Nagmumulat ako ng mga mata sa gitna ng malamig at madilim na kuweba. Ang tanging ingay na naririnig ko ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa kisame ng kuweba at ang mabigat na paghinga ni Kal sa tabi ko. Sa munting liwanag ng buwan na tumatagos sa labas, nakikita ko ang kanyang mukha. Pagod, sugatan, at dugo ang kalasag para sa akin. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa aking ambisyon, kung hindi dahil sa pagiging bulag ko kay Datu, hindi sana siya nagkakaganito. Hindi siya dapat nagtatago sa putikan at bato. Dito ko napagtanto. Hanggat kasama ko si Kal, siya ang laging tatanggap ng bala para sa akin. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan kong tapusin ang laban na ako ang nagsimula. Dahan-dahan akong tumayo, pinipigilan ang bawat tunog ng aking paggalaw. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng papel mula sa aking bag at nagsulat ng maikling mensahe sa ilalim ng liwanag ng aking cellphone. Kal, patawad. Kailangan kong gawin ito para matapos na ang lahat. Huwag mo akong sundan. Manatili ka rito at magpagaling. Para ito sa ating dalawa. Mahal kita. Iniwan ko ang note sa tabi ng kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, hinalikan ko ang kanyang noo bago ako dahan-dahang lumabas sa kuweba at tinahakang daan patungo sa pantalan. Pagkalipas ng ilang oras, narito na ako sa gitna ng lungsod ng bighani.
Ang lungsod na dati ay itinuring kong kaharian, ngayon ay tila isang malaking libingan para sa akin. Suot ko ang isang lumang jacket, malaking salamin, at isang baseball cap na halos tumakip na sa aking mukha. Nagkunwari akong isang janitress na papasok sa night shift ng Tinig ng Bayan Network, TBN. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng TBN ay puno ng kaba. Dito ako nagtrabaho ng 10 taon, pero ngayon, para akong isang magnanakaw sa sarili kong tahanan. Ang mga security guards na dati ay bumabati sa akin ng may paggalang. Ngayon ay abala sa kanilang mga logbook, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Pumasok ako sa elevator. Pindot sa 15 floor, ang server room. Pero bago pa sumara ang pinto, may isang kamay na humarang. Bumukas muli ang pinto. Nanigas ang buong katawan ko. Sila Sona. Nakadress siya ng itim, amoy mamahaling pabango, at abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick sa harap ng salamin ng elevator. Nakayuko lang ako. Tinitignan ang dulo ng aking sapatos. Ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na naririnig sa buong elevator. Ang baho naman dito, maarteng sabi nila Sona habang iwinawagayway ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang ilong. Kayo talagang mga janitress, hindi ba kayo marunong gumamit ng deodorant bago pumasok? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko. Hinahayaan ang dulo ng aking baseball cap na magsilbing proteksyon laban sa mapanuring mga mata nila Sona. Ang bawat segundo sa loob ng elevator na yon ay tila isang oras. Naririnig ko ang marahang paghuni ng makina at ang bawat paghinga niya. Sa wakas, tumunog ang elevator. Ding! Whatever. Siguraduhin mong malinis ang floor. Sa 12 floor, may meeting si Datu doon mamaya. Sabi nila Sona, bago siya lumabas ng may kasamang yabag ng kanyang mamahaling heels. Nakahinga ako nang maluwag ng sumara ang pinto. Pindot muli sa 15 floor. Pagdating doon, madilim ang hallway. Tanging ang mga emergency lights lang ang nagbibigay ng pulang anag-ag sa paligid. Bilang dating star anchor ng istasyong ito, alam ko kung nasaan ang server room at kung paano iwasan ang mga surveillance cameras na may blind spots. Narating ko ang pintuan ng main server room. Kinuha ko ang aking lumang ID. Isang ID na hindi pa nila nade-deactivate dahil sa kaguluhan ng mga nakaraang araw. Isang panalangin ang namutawi sa aking mga labi habang inilalapit ko ito sa scanner. Beep! Bumukas ang pinto. Sinalubong ako ng malamig na hangin at ang walang tigil na paghuni ng mga dambuhalang server. Mabilis akong lumapit sa main terminal. Ang aking mga daliri ay tila may sariling isip. Habang nagtatype sa keyboard, kailangan ko ang raw footage, ang orihinal na video, bago ito i-edit ng mga tauhan ni Datu para magmukhang biktima sila. Habang nagda-download ang files sa aking USB, may isang folder na kumuha ng atensyon ko. Nakapangalan ito sa isang code na pamilyar sa akin. Project Gunita, 2005. Isa, iyon ang taon kung kailan namatay ang aking ama sa pantalan. Binuksan ko ang folder at mabilis na nirepaso ang mga dokumento. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala basta tauhan ng tatay ko. Siya ang whistleblower noon. May mga scanned letters siya na nagmamakaawa sa management ng TBN na ilabas ang balita tungkol sa illegal dumping ng toxic waste. Sa isla ng Gunita, isang proyektong pinamumunuan ng batang Datu Villarreal noon. Kaya pala siya namatay. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa katotohanang hawak niya. At ngayon, kasaysayan ay tila umuulit. 75%, 78%, 100%. Download complete. Hablot sa USB. Kailangan ko nang umalis. Pero bago pa ako makahakbang palabas, narinig ko ang mahihinang yabag ng mga sapatos sa labas ng server room. Higit sa isa. Mabilis akong nagtago sa likod ng isa sa mga dambuhalang server racks. Pinatay ko ang screen ng terminal at pinigil ang aking paghinga.
Sigurado ka bang may nakita kang pumasok dito? Tanong ng isang boses na bago sa pandinig ko. Oo, nakita ko sa monitor sa baba. Isang janitress na hindi pamilyar ang mukha. Sagot naman ng security guard. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay naglalaro sa paligid ng silid, sumisilip sa mga siwang ng mga kable. Papalapit sila nang papalapit sa aking pinagtataguan. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa kabilang dulo ng silid kung nasaan ang ventilation duct. Maliit ito, pero kasya ang isang payat na babaeng katulad ko. Sa tulong ng aking basahan para hindi lumikha ng ingay, dahan-dahan kong binuksan ang takip nito at pumasok sa loob. Gumapang ako sa loob ng madilim at maalikabok na duct, hindi pinapansin ang gasgas sa aking mga siko at tuhod. Naririnig ko pa rin ang sigawan ng mga guards sa loob ng server room nang mapagtanto nilang wala na ang taong hinahanap nila. Nakarating ako sa dulo ng duct na lumalabas sa fire exit ng building. Pagtalon ko pababa, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Nararamdaman ko ang bigat ng USB sa aking bulsa. Hawak ko na ang bala. Hawak ko na ang hustisya para sa akin at para sa tatay ko. Tumakbo ako patungo sa likod na bahagi ng parking lot kung nasaan ang isang lumang gate na madalas iwanang bukas. Konti na lang. Makakatakas na ako. Makakabalik na ako kay Cal. Pero paghakbang ko sa labas ng gate, isang malakas na liwanag mula sa headlights ng isang sasakyan ang biglang bumulag sa akin. Napapikit ako at itinaas ang aking kamay. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse. Pagkatapos ay ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang lumayo ng matagal, Alab. Masyadong matigas ang ulo mo para sa sarili mong ikabubuti. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakatayo sa harap ko si Datu Villarreal. May hawak na baril at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa likuran niya nakita ko si Sona na nakasandal sa kotse. Naglalagay muli ng lipstick habang nakatingin sa akin nang may panghahamak. Welcome home, my love, sabi ni Datu. Ang boses ay puno ng lason. Ibigay mo sa akin ang USB at baka hayaan ko pang mabuhay ang cameraman mo sa isla. Nanlambig ang aking tuhod. Paano nila nalaman? Nagising ako sa loob ng kuweba na ang tanging kasama ay ang malamig na simoy ng hangin at ang nanunuot na amoy ng basang lupa. Agad kong kinapa ang gilid ko. Umaasang mararamdaman ko ang init ng katawan ni Alab. Pero wala siya. Sa halip, isang pirasong papel ang naramdaman ng aking mga daliri. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng bukang liwayway, binasa ko ang kanyang sulat. Halos madurog ang puso ko sa bawat salitang isinulat niya. Bakit, Alab? Bakit kailangang mag-isa ka na naman? Bulong ko sa hangin. Hindi ko inirinda ang kirot ng aking balikat. Pinilit kong tumayo at lumabas sa kuweba. Alam kong kailangan kong bumalik sa lungsod ng bighani. Hindi ko siya pwedeng iwan sa mga kamay ng mga halimaw na yon. Hindi ako pwedeng maging isang cameraman lang na nanonood habang ang bida ng buhay ko ay unti-unting pinapatay. Habang lula ng isang kargamento ng isda patungo sa lungsod, tumunog ang aking cellphone. Isang video file mula sa hindi kilalang numero. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na bodega. Si Alab. Nakatali siya sa isang silya. May busal ang bibig at may bakas ng dugo sa dulo ng kanyang labi. Sa likuran niya nakatayo si Datu. Hawak ang isang baril na nakatutok sa sentido ni Alab. Alam kong nanonood ka, Kalasag. Boses yon ni Datu. Puno ng pangungutya. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang iyong reyna, pumunta ka sa Bodega 7 sa pantalan ng Sansinag. Mag-isa ka lang. Huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis, kundi sabay kayong magiging bangkay. Pinatay ko ang phone. Ang galit sa loob ko ay tila bulkan na handang sumabog. Pero alam kong hindi sapat ang galit.
Kailangan ko ng ebidensya. Kinuha ko ang aking maliit na body cam, ang kagamitang ginagamit namin para sa mga undercover investigation. Maingat ko itong itinago sa butones ng aking polo, sinisiguradong hindi ito mapapansin. Ito na ang huling balitang kukunan ko, Datu. At sisiguraduhin kong ito ang tatapos sa'yo, sabi ko sa aking sarili. Nakarating ako sa Bodega 7. Ang paligid ay amoy kalawang at luma. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na nakasabit sa gitna ng malawak at madilim na silid. Doon, nakita ko sila. Kal, ungol ni Alab nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo na umalis na ako. Tingnan mo nga naman, palakpak ni Datu habang lumalabas mula sa anino. Kasunod niya sila Sona na nakasuot ng boots, hawak ang isang latigo. Ang dakilang cameraman. Dumating ang knight in shining armor na nakamotorsiklo. Pakawalan mo siya, Datu. Tapos na ang laro nyo. Hawak na ng media ang mga dokumento mula sa server. Pagsisinungaling ko para makuha ang atensyon niya. Tumawa sila Sona ng malakas. Ang tinutukoy mo ba ay ang USB na nakuha namin sa kanya kanina? Sunog na yon, kalasag. Wala na kayong alas. Lumapit sa akin si Datu at itinampal ang dulo ng kanyang baril sa aking pisngi. Naramdaman ko ang init ng dugo na dumaloy sa aking mukha. Hindi ka aalis dito ng buhay, pero bago yon, may gagawin ka para sa akin. Inilapag nila Sona ang isang dokumento sa isang lumang mesa. Isang affidavit. Pipirmahan mo na ikaw at si Alab ang utak sa likod ng smuggling sa isla ng Gunita na ginamit niyo ang TBN para pagtakpan ang mga krimen niyo. Kapalit nito, hahayaan ko siyang mabuhay. Tumingin ako kay Alab. Umiling siya ng umiling. Umiiyak. Alam kong kapag pumirma ako, habang buhay kaming magiging kriminal sa mata ng mundo. Pero kapag hindi ako pumirma, papatayin siya ni Datu dito mismo. Kal, huwag, pakiusap ni Alab. Nang alisin nila Sona, ang busal sa kanyang bibig. Huwag kang maniwala sa kanya. Papatayin din niya tayo kahit pumirma ka. Tumahimik ka, sigaw ni Datu sabay sa bunot kay Alab. Hindi ko na matiis na makitang nasasaktan siya. Kinuha ko ang ballpen. Pipirma ako, pero siguruhin mong bibitawan mo siya. Mabilis kong nilagdaan ang papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila pagtataksil sa aking propesyon, pero para kay Alab, gagawin ko ang lahat. Kinuha ni Datu ang papel at ngumiti ng tagumpay. Napakadaling kausap. Ngayon, may pirma na ako ng pag-amin nyo. Wala nang maniniwala sa inyo. Ngayon pakawalan mo na siya. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses habang sinisiguradong nakatutok ang aking body cam sa mukha ni Datu. Dahan-dahang itinaas ni Datu ang kanyang baril, hindi kay Alab, kundi sa akin. Sabi ko hahayaan ko siyang mabuhay, pero hindi ko sinabing hahayaan kitang mabuhay ka. You're just a witness I don't need. Datu, sandali! Sigaw nila Sona. Ang usapan natin pera lang. Wala sa plano ang pagpatay sa harap ko. Tumabi ka la Sona. Masyado ka nang maingay. Bulyaw ni Datu. Sa gitna ng tensyon, biglang sumabog ang galit nila Sona. Sinubukan niyang agawin ang baril kay Datu. Natatakot na baka madamay siya sa kasong murder. Nagkaroon ng agawan. Nagpambuno ang dalawa sa harap namin. Bitawan mo yan, La Sona. Akin na. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang tunog ay tila nagpatigil sa tibok ng mundo. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Alab. Napatingin ako sa aking dibdib. Tapos ay kay Datu. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa maduming semento. Alab Veridiano. Ang katawan na bumagsak sa sahig ay hindi ang kay Kal, sila Sona. Nakatayo siyang natigilan sa harap namin. Ang mga mata niya ay puno ng gulat.
Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang tiyan kung saan mabilis na kumakalat ang mantsa ng dugo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Datu, hindi nang may galit, kundi nang may pagtataka. Datu, bakit? Bulong niya bago siya tuluyang bumagsak sa semento. Gulat din si Datu. Hindi niya sinasadyang barilin sila Sona. Pero ang gulat na yon ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Nag-iisang saksi na lang ang kailangan niyang patahimikin. Tingnan mo ang ginawa mo, Lasona. Nadumihan mo ang sapatos ko, sabi ni Datu habang tinututukan muli ng baril si Cal. Ngunit bago pa man niya makalabait ang gatilyo, ginamit ni Cal ang pagkakataong yon para sumugod. Itinulak niya ang kamay ni Datu na may hawak na baril pataas. Bang! Isa pang putok ang umalingaw-ngaw, pero sa pagkakataong ito, ang bala ay tumama sa bubong ng bodega. Nagsimulang magpambuno ang dalawa. Kahit sugatan, buong lakas na lumaban si Cal. Sinubukan kong makawala sa aking pagkakatali, ngunit masyadong mahigpit. Ang tanging magawa ko lang ay sumigaw at manood. Tulungan niyo kami, may barilan dito. Sigaw ko, umaasang may makakarinig sa labas. Samantala, narinig ko ang isang mahinang tunog ng notification mula sa bulsa ni Cal. Isang tunog na pamilyar sa akin, ang tunog ng isang live stream na nagsisimula. Doon ko napagtanto, ang lahat ng nangyayari ay nakarecord. Bawat salita, bawat putok ng baril, bawat pag-amin ni Datu, lahat ay napapanood ng buong mundo sa social media. Tila napansin din ito ni Datu. Mula sa kanyang cellphone sa bulsa, narinig niya ang notification ng live stream. Ang mukha niya ay napalitan ng purong takot. Traitor ka! Sigaw ni Datu habang sinusuntok si Cal sa tiyan. Papatayin kita! Nangihina na si Cal dahil sa kanyang sugat sa balikat. Sa isang malakas na tulak, naitumba siya ni Datu sa sahig. Tumakbo si Datu patungo sa akin. Hinila ang aking buhok at itinutok ang baril sa aking ulo. Itigil mo ang live stream, Kalasag, o mamamatay siya dito mismo, banta ni Datu. Huwag, Cal. Huwag mong itigil. Sigaw ko habang umiiyak. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klaseng halimaw siya. Isa, bilang ni Datu. Dalawa. Pero bago pa man niya masabi ang tatlo, biglang bumukas ang mga dambuhalang pintuan ng bodega. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok, kasunod ang sigaw ng mga pulis. NBI, freeze, ibaba mo ang baril. Libu-libong tao na pala ang nakapanood sa livestream ni Cal. May mga nagtag sa pulisya at mabilis na na-trace ang aming lokasyon. Natulala si Datu. Binitawan niya ako at tumakbo patungo sa kabilang dulo ng bodega, sinusubukang humanap ng matatakbungan. Pero wala na siyang pupuntahan. Habang tinututukan siya ng mga pulis, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang dati makapangyarihang bilyonaryo ay mukha na ngayong isang basang sisiw. Tapos na ang paghahari mo, Datu, sabi ko. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Sinubukan niyang tumakbo, pero sinadya kong ipatid ang aking paa sa kanyang dinadaanan. Bumagsak siya sa sahig. Dumating ang mga pulis at pinusasan siya. Habang dinadala siya palayo, tinitigan niya ako ng may sukdulang galit. Ngumiti lang ako. Pagkatapos ng kaguluhan, doon ko lang napansin si Cal. Nakahiga pa rin siya sa sahig, namumutla, at halos hindi na makahinga. Cal! Sigaw ko at tumakbo ako patungo sa kanya. Cal! Gumising ka! Huwag mo akong iwan! Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Naramdaman ko ang pagkabasa ng aking palad. Dugo. Hindi lang pala ang balikat niya ang nasugatan, kundi pati na rin ang kanyang tagiliran noong nagpambununo sila ni Datu. Medic! Kailangan namin ng medic dito. Sigaw ko habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang kanyang natitirang lakas. Aalab, nakuha mo ba ang bibalita?
Tumango ako habang humihikbi. Oo, Kal. Nakuha natin. Ikaw ang pinakamagaling na cameraman sa buong mundo. Ngumiti siya ng bahagya. Mabuti naman. Para sa'yo. Lahat. At dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang buwan. Isang buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa bodega. Ang bawat araw ay tila isang mahabang paghihintay. Sa umaga, haharap ako sa korte at sa media bilang pangunahing saksi laban kay Datu Villarreal. Sa gabi, babantayan ko ang isang lalaking natutulog sa hospital bed, konektado sa mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang live stream ni Cal ay naging pambansang ebidensya. Bawat Pilipino ay nakita ang tunay na mukha ni Datu. Ang mga kaso laban sa kanya ay umabot mula smuggling hanggang murder. Ang pangalan ko, na dating dinungisan, ay unti-unting nilinis ng katotohanan. Ibininalik sa akin ng TBN ang aking posisyon, mas mataas, mas makapangyarihan. Ngunit wala na itong halaga sa akin. Ngayong gabi, uupo ako muli sa harap ng kamera para sa aking huling balita. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, hindi ang karaniwan kong power suit. Magandang gabi, Pilipinas. Panimula ko, habang nakatingin sa lens ng kamera. Ngunit sa aking isipan, hindi ang milyon-milyong manonood ang kausap ko, kundi ang isang lalaking nasa ospital. Ngayong gabi, ibabalita ko sa inyo ang pagtatapos ng isang mahabang kaso. Hinatulan si Datu Villarreal ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya ay nagwagi para sa mga biktima ng kanyang kasakiman, kabilang na ang aking ama na matagal nang pinatahimik. Huminga ako ng malalim. Marami ang nagsasabi na ako ang bayani sa kwentong ito. Ngunit nagkakamali sila. Ang tunay na bayani ay ang lalaking nasa likod ng kamera. Ang lalaking isinakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Siya si Kalasag Magbanua. Sa screen, ipinakita ang mga litrato ni Cal habang nasa delikadong coverage, habang tinutulungan ang mga biktima ng bagyo, at ang huli, ang kanyang bonang ngiti noong nasa isla ng Gunita kami. Ang balitang ito ay hindi tungkol sa pagkapanalo ng hustisya. Ito ay tungkol sa pag-ibig, isang pag-ibig na tahimik, tapat, at handang maging kalasag. At dahil sa kanya, natutunan ko na ang pinakamahalagang balita sa buhay ay hindi ang mga nababasa natin sa dyaryo, kundi ang tibok ng puso ng mga taong nagmamahal sa atin. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Ito na po ang aking huling balita. Mula sa anchor desk ng Tinig ng Bayan, ako si Alab Veridiano. Nag-uulat hindi na bilang isang news anchor, kundi bilang isang babaeng natutong umibig mula. Magandang gabi po. Pagkatapos ng broadcast, mabilis akong nagmaneho papunta sa ospital. Pagpasok ko sa kwarto ni Cal, tahimik ang paligid. Nakaupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Narinig mo ba ako, Cal? Tapos na ang laban. Nanalo tayo. Bulong ko. Kailangan mo nang gumising. Miss na kita. Miss ko na ang mga biro mo, ang kape mo sa umaga at ang paraan mo ng pagtingin sa akin mula sa likod ng kamera mo. Nagsimula akong magbasa ng mga sulat mula sa mga tagahanga na ipinadala para sa kanya. Mga liham ng pasasalamat mula sa mga taong na-inspire sa kanyang katapangan. Habang nagbabasa ako, naramdaman ko ang isang mahinang pagpisil sa aking kamay. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa simula ay malabo, ngunit unti-unting luminaw. Tumingin siya sa akin at isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alab. Ang boses niya ay mahina at paos, pero ito ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Narinig ko ang bawat salita. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Pero ngayon, ito ay mga luha ng saya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Akala ko iiwan mo na ako. Hikbi ko.
Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sagot niya habang hinahaplos ang aking buhok. Kalasag mo ako. Hindi ko pwedeng iwanan ang liwanag ng buhay ko. Sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng sakit at hirap ay may kapalit. Ang bagong simula namin ay naghihintay na. 1 taon ang lumipas. Sa isla ng Gunita, ang araw ay laging sumisikat ng may dalang pangako. Ang hangin ay hindi na amoy, kasinungalingan at gulo, kundi amoy alat ng dagat at matamis na kapeng barako. Ang mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila bumubulong ng kapayapaan, isang salitang matagal nang nawala sa buhay ni Naalab at Kalasag. Sa gilid ng dalampasigan, nakatayo ang isang maliit na kapihan na gawa sa kawayan at pawid. Ang pangalan nito, nakaukit sa isang piraso ng kahoy, Kapihan Kalinaw. Sa loob, abala si Alab sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Wala na ang bakas ng matapang at seryosong news anchor sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malambot na ngiti. Ang kanyang damit ay simple lang at sa ilalim nito, malinaw na ang bilog ng kanyang sinapupunan. Si Cal naman, na may bahagyang pilay sa kaliwang paa, isang permanenteng paalala ng kanilang nakaraan, ang nag-aasikaso sa mga customer. Ang kanyang kamera ay napalitan na ng isang tray na puno ng tasa ng kape. Ang bawat ngiti at tawa niya ay totoo. Hindi na kailangan pang itago sa likod ng isang lens. Ang kanilang kasal ay hindi enggrande. Hindi ito ipinalabas sa telebisyon at hindi dinaluhan ng mga sikat na tao. Ginanap ito sa dalampasigan, sa paglubog ng araw. Nakayapak sila sa buhangin, kasama lang sina Tatay Agusan at Nanay Ginhawa. Ang kanilang mga pangako sa isa't isa ay isinulat nila sa mga dahon ng niyog at ang mga alon ang nagsilbing tanging saksi. Iyon ang pinakatotoong balitang naranasan nila sa kanilang buhay. Nang matapos ang araw sa kapihan, magkasama silang naupo sa buhanginan, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Hinaplos ni Alab ang kanyang tiyan. Nararamdaman mo ba yon, Cal? Ang likot-likot na naman niya. Inilagay ni Cal ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alab. Naramdaman niya ang mahinang sipa mula sa loob. Napangiti siya ng malapad. Mukhang magiging kasing tapang ng nanay niya. At kasing tatag ng tatay niya, dagdag ni Alab, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Cal. Kinuha ni Cal ang isang maliit at lumang kamera, hindi ang malaking pang-broadcast, kundi isang personal na kamera na puno ng mga alaala. Itinutok niya ito kay Alab, na nakangiti habang hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok. Bakit mo pa rin ako kinukunan? Tanong ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng paglalambing. Ngumiti si Cal at ibinaba ang kamera. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng may buong pagmamahal. Dahil kahit kailan, ikaw pa rin ang pinakamagandang balita ng buhay ko. At sa paglubog ng araw sa isla ng Gunita, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, hindi sa gitna ng mga spotlight at palakpakan, kundi sa simpleng yakap, sa init ng kape, at sa pangako ng isang bagong buhay na magsisimula. Kinailangan mo nang mag-alab ang katotohanan upang sunugin ang lahat ng kasinungalingan. At sa likod ng bawat alab, may isang kalasag na nanatiling matatag, handang protektahan ang pag-ibig na bubuo sa kanila, ngayon at magpakailanman. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alab at Kalasag. Isang kwentong nagturo sa atin na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang tanging magpapalaya sa atin mula sa bigat ng kasinungalingan. Ipinakita rin nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o kasikatan, kundi sa katapatan, sakripisyo, at sa kakayahang maging kanlungan sa gitna ng pinakamalakas na unos ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena
At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,